nang iniiwan ang iglesia na iglesia ay mananatiling tapat. Walang kapintasan hanggang sa magbabalik ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Father Paul. Tayo po'y manalangin, taas natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala mong banal. Di makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang mga pastor and time prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawa na tapos natigit sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu na bigay sa mga puso at bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo ang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin. Lubos-labis po kami nagsisi sa aking malabi, Lord God, ikaw po maglagay makatag dapat bigkasin. Ikaw po tayo kung inaasahan, magsampang unaw at kisipan ng bawat napikinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong pangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness and blasphemy and doubt. Satan cast out, be bound into hell and be dead. In the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody, Lord. Makabalik po kasi mga upuan, mga minamahal. God bless you po. At una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot, obring paggalang sa ating pong beloved of Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, at patuloy po nating ilaalala, kailanman na hindi natin malimutan ang mga turot aral na iniwan ng ating beloved Albastan Pastor, our beloved Mama Mayer, at ako po'y nagpapaabot ng pagbati, paggalang sa beloved Joel Almeida family, the respective family, purihin ang malang Panginoon, at magandang hapon sa inyo lahat sa ating pinagpalang mga baguhan, especially sa ating pong mga viewers, sa ating pong webcast, sa ating pong beloved Minister Luke, ating beloved Kuya James, dyan po ng USA, at ako po ay nagpapaabot ng pagbasang maligayang karawan sa ating pong beloved Albastan Pastor, our beloved. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. At dahil tayo ng pagdiriwang ng kaarawan ng ating beloved Albastan Pastor, our beloved Mama Dear, kaya ibabase po natin sa ating mensahe ang ating tatalakayin, marvelously unique. Marvelously unique. Marvelous ang ibig sabihin kagilagilalas, kamangha-mangha. Yung salitang unique, ang ibig sabihin niya ay walang kaparis, natatangi, kakaiba, o walang katulad. Kaya pinagsama lang natin, marvelously unique, ang ibig sabihin, kagilagilas o kamanghamanghang walang kapas o walang katulad o natatangi at kakaiba. Yan po at kayin mga minamahal, kindly po sa ating mga beloved Bible readers, sa ating pong first verse. The book of Psalm, chapter 139, verse 10. 139 po, beloved Doc. Chapter 139, verse 10. Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. Verse 14. For I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Verse 18. If I should count them, they are more in number than the sand. When I awake, I am still with thee. Mga awit 139, versikulo 10, 14 at 18. Doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat nilalang ako na kapilap-kilabot at kagilagilalas ang iyong mga gawa. Dito po mga minamahal at nilalang mabuti ang aking kaluluwa. Dito po sa 18. Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang. Pagka ako'y nagigising, ay laging nasa iyo ako. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang ating Diyos na buhay sa langit, ang magpala ng kanyang banal salita. Marvelously unique, ibig sabihin kagilagilalas o kamangha-mangha na walang kaparis, walang katulad, natatangi, kakaiba. Mga minamahal, yan ang ating pinag-aaralan. Sabi ng ating labas sa mga minamahal sa verse 3 ng Psalms 1:9, ang sabi dito, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at
ay hahawak sa atin. Kaya ito yung tinatawag na kagilagilalas, mga minamahal. Ito yung tinatawag na kamangha-mangha, walang kaparis, dahil kapag tayo'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang gagawin ng Diyos sa atin ay totoo namang walang kaparis, totoo namang kamangha-mangha, mga minamahal. Dahil sabi ng verse 10 na ating nabasa, ang papatnubay sa atin ay ang kamay ng Diyos. Ang hahawak sa atin ay walang iba, kundi ang kamay ng makapangyarihan sa lahat, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing marvelously unique, mga minamahal, dahil ang hawak sa iyo, ang magbibigay ng protection sa iyo, ay ang tao na kamukha rin natin. Sasabihin ito'y unique, mga minamahal. Hindi natin sasabihin marvelous, dahil ang salitang marvelously unique, mga minamahal, ang gawa nito ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Kaya ang sabi ng verse 14, mga minamahal, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kaya meron pala tayong pasasalamat, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, sapagkat ang lumalang sa atin, yung Creator natin, mga minamahal, ay hindi basta-basta. Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ang sabi, kakilakilabot at kagilagilalas, yon ang lumikha sa atin. Kaya sabi ng ating nabasa sa last place, mga minamahal, nalalamang mabuti ito ng ating kaluluwa. Maging yung ating kaluluwa, mga minamahal, alam sino ang ating Creator. Sino ang makapangyarihang Diyos. Dahil tinawag nga tayong kaluluwang may buhay, living soul, mga minamahal, dahil ang ibinigay sa atin, tinatawag na breath of life, na ang ibig sabihin, ito ay diwa ng Diyos. Kaya kaiba tayo sa nilalang ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo basta nilalang. Second, tayo ay lumabas, mga minamahal, tayo ay may proseso at nagkaroon tayo ng buhay. Kaya maging ang ating kaluluwa ay nakakalam na ang lumikha sa ating kakinagilabot dahil ang nasa ating sinasabing diwa ng Diyos o espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng verse 18, mga minamahal, sa ating nabasa, verse 18, kung ating bibilangin, higit sila sa bilang kaysa buhangin. Yung buhangin, hindi natin kayang bilangin yan, mga minamahal. Pagbilang na ba sa inyo ng buhangin? Hindi natin kayang bilangin. Ngayon, yung gagawin ng Diyos na kakilagila, sinasabing walang kapanis, walang katulad. Sabi ng ating nabasa, bilangin mo. Hindi mo mabibilang kung madami ang buhangin, higit pang marami ang gagawin ng Diyos sa iyo. At kung ang buhangin ay may katumbas, mga minamahal, yung original sun, nang pumutok ang bulkang Pinatubo, mga minamahal, way back 1991, nagkaroon ng lahar, yung lahar ginamit na pang simento. Ibig sabihin, alternative ng tinatawag na original sun o buhangin. Pero yung gagawin ng Diyos, mga minamahal, sinasabing marvelous, at ito ay unique, walang hindi mo maiyahantulan, walang kakaiba, dahil hindi mo ito mabibilang. At hindi kayang gawin ng sino man, mga minamahal. Kaya palagi napapakinggan kung merong pinagpala, sabihin mo sa sarili mo, hindi ka lang ikaw ang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Dahil ang napuntahan natin, mga minamahal, hindi rin iglesyang nagaya lamang. Ang ating napuntahan, iglesyang totoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na itinayo sa bato na merong kapangyarihan na maging ang impyerno ay hindi magtatagumpay. Kaya sa iglesia, ang nagaganap na kamanghamanghang bagay ay tinasabing marvelously unique. Bakit? Meron bang gumaling na ketong sa iba? Walang gumaling, mga minamahal. Meron bang cancer, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, mga incurable sickness and disease na gumaling sa iba? Wala, mga minamahal. Nagpa-opera, temporary healing and relief, meron sila. Pero sa atin, permanent healing ang tinanggap natin mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabing kagilagilas, kamangha-mangha, walang katulad, mga minamahal. At higit sa lahat, kung merong pastor sa iba, mga minamahal, ang karunungan nila ay nanggaling sa kanilang pinag-aralan, kaya naman very limited. Maging ang pagtuturo, mga minamahal, ay sabing marvelously unique ang ginawa ng Malapino sa atin. Bakit?
ang ibinigay sa atin ay tunay na pastor na nanggaling sa ating mahal na Yesu Kristo. Our beloved of all, Evangelist Mel de Almeida, the end-time prophet of our loving God. At ngayon, tayo po ay nagdiriwang, nagpapasalamat sa ating buhay, ay nakapiling natin, mga minamahal, naramdaman natin ang pag-aaruga, ang pagmahal, ang pagtuturo ng ating beloved na pastor, mga minamahal, minsan sa pagtuturo, hindi natin naunawaan. Akala natin na tayo nasaktan, pero sa lahat na natin ay pinagpala. Hanggang ngayon, isisingaw ng ating mga labi na tayo totoo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang turo, mga minamahal, na iniwan sa atin, hindi na ang turo. Ito na ngayon ang ating naging buhay na nakalagay sa banal na kasulatan. Kaya sinasabing sinong taong magtuturo sa iyo na dadaling ka sa langit at dito pa lamang sa lupa ay sisiguraduhin na ikaw ay tagalangit at tagapagpala ng buhay na walang magtuturo sa inyan, mga minamahal. Pero sa Jesus Miracle Crusade, meron tayong beloved, honorable parents in the Lord na hindi pinili minamahal, kundi kung ano nakalagay sa banal na kasulatan na maging ito ay rebuke, ito ay pag-ibig, ito ay pagtuturo, ikalalago, yun ang binilita sa atin. Kaya naman, sasabihin natin sa ating sarili, kung may pinagpala, tayo nga ang totoong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, merong tinatawag na memories are powerful remedy. Ano ibig sabihin? Memories are powerful remedy. Ang ibig sabihin, mga minamahal, yung mga alaala, ito ay kapangyarihang lunas. Meron tayong aalalahanin, mga minamahal. At pag naalala natin ang tama, hindi natin kinalimutan sa bawat sandali ng ating buhay, ating naaalala, anuman ang magiging hindang kalagayan, ang iyong aalalahanin ay magiging pagtunas kung ano man ang meron ka ngayon. Basahin po natin. Kindly. From the book of the Philippians, chapter of verse 1, 3 up to 6 and 10 and up to 11. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, for you are all making requests with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Verse 10, that you may approve things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. 11, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. God bless you po. Kainis Tagalog. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 1, ang talata ay 3 hanggang 6 at 10 hanggang 11. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naala, na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo araw hanggang ngayon, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jose Cristo. 11, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Cristo. 11, na mga puspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Yesu Kristo sa ikaluluwalhati at ikapupo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito'y tinatawag na memories are powerful remedy. Kaya sa verse 3, sinasabi, mga minamahal, si Apostol Pablo ay nagpapasalamat sa mga taga-Pilipos. Ang sabi, nagpapasalamat ako sa tuwing kayo'y maaalala.
Grabe ang pasasalamat ni Apostol Pablo nung sulatan niya mga Philippians, mga minamahal, taga-Pilipos na mga Kristiano. Ganon din ang ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon, na kapag tayo'y naalala, mga minamahal, at nakitang tayo ay firm sa ating pagod sa ating mahal na Panginoon, lumago yung ating pananampalataya, na-adapt natin na itinuro sa atin, mga minamahal, naroon ang kanilang kagalakan. Nakapagdaragdag, mga minamahal, ng tinatawag na kagalakan at kalakasan, kahit ang physical na pangatawan ay nanghina na sa panalangin at pag-ayuno. Kaya sabi ng verse 4, mga minamahal, parating sa bawat dako ay masayang nananaing patungkol sa inyong lahat. Ganyan din ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Sa bawat dako, maging sa paglalakbay, mga minamahal, palaging ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay nasa panalangin. Ang sabi, nananalangin sa bawat isa. Hindi binibitawan sa panalangin. Kaya ang ating mahal na magulang sa Panginoon mula sa pagpupuri, dito pa lamang sa loob ng pastoral house. Way back 1991, January 4, nang ako'y mapunta rito bilang full-time worker, mga minamahal, yan na po ang aking inabutan. Ang una kong inabutan ay 4 na oras na pagpupuri hanggang sa umabot na ng 7 oras na pagpupuri. Ang aking sinasabi, sa umaga pa lang, idagdag mo pa ang 3 oras na pagpupuri sa mga planos sa gabi. Yun ay sinasabi ko sa loob ng pastoral house. Pag naglakbay ang ating beloved parents in the Lord, our beloved Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved Almastor Pastor, our beloved Mama Dear, mga minamahal, pinagpalang yung bang likod, ako'y napasama sa malalayong paglalakbay mula dito sa pastoral house patungong Bataan, mga minamahal. Walang katapusang pagpupuri, pabalik, hanggat hindi humihingi sasakyan, magpupuri pa rin at magpupuri. Sa loob ng sasakyan, dadamahin ang matamis at banal presensya ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Having break, mag-break kami, mga minamahal. Pagkatapos nun, hindi ibig sabihin busog ka, hindi ko na sa pagpupuri. Sasabihin ng ating beloved Abel Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, pag ikaw ang na-assign na song leader, sasabihin sa iyo, Maestro, begin. Oh, nangyari sa akin yan. Mga minamahal. Ikaw yung nasa harapan, ikaw ang song leader, mga minamahal. Kaya ang pagpupuri, pakipag-ugnayan sa mahal na Panginoon, yung pagdaing para sa membro ng iglesia, mga minamahal, yung mga tunay na lingkod ng Diyos ay hindi tumitigil. Bataan yung aking sinasabi, mas malapit pa yan, ikumpara mo sa Baguio, mga minamahal, noong mga panahon na yon. Wala pa yung mga shortcut. Kaya yun ang aming nakagisna sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya sinasabing ito'y memories are powerful remedy. Aalalahanin natin, mga minamahal, dahil ang iglesia ay natayo sa magitan ng pagpupuri at panalangin. Kaya tayo naman, mga minamahal, ay naligtas, yun ay bunga na ng panalangin at pag-ayuno, mga minamahal, ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Pero kahit tayo sinimulan, ay hindi natin tinatapos. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, yun ang kanilang buhay. Ang purihin ang mahal na Panginoon at damahin ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yun din ang ating buhay. Hindi tayo magpapatuloy na Kristiyano, mga minamahal, hindi natin magagawa yan. Mawawala yung tinatawag na marvelous, unique na gawa ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay kapag nawala yung pagpupurit panalangin. Dahil yan na, hindi natin yung buhay, mga minamahal, hindi natin yung obligasyon yan. Bahagi yan ating buhay. Diyan tayo nabubuhay, mga minamahal, dahil diyan na tayo ang banal na iglesia, Jesus Miracle Crusade ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya ang sabi ng verse 4, parating sa bawat dako, masayang nananaing patungkol sa inyong lahat. Ang sabi ng verse 5, pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula noon hanggang ngayon. Sabi ng verse 6, pagtitiwala sa bagay na ito, pasimula ng inyong mabuting gawa, lubusin hanggang sa araw ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi tayo Kristiyano, mga minamahal, Kristiyano lang, papalakpak lang tayo, mga minamahal, maghintay tayo pagpapala kung paano ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, ipinangaral ng Ebanghelyo sa panahon at hindi kapanahunan, ganoon din tayo. Lahat ng ating maksam, lahat ng ating makikilala, lahat ng pwedeng bahagingan natin ng sa mahal, ipapalaganap natin ang Ebanghelyo. At ang sabi rito, ito ang bagay na sa ating ipinagkatiwala
pasimula ng ating paghihintay, lulubusin natin ang mabuting gawa. Yan ang ating natutunan, mga minamahal. Kaya nga, aalalahanin natin yung ating dating nakaraan, hindi natin alam ang mabuting gawa, mga minamahal. Hindi natin alam yan. Kailan natin natutunan, mga minamahal, nang tayo'y tawagin ng mahal na Panginoon sa tunay na iglesia na ito. At nung tayo'y naturuan, mga minamahal, at nakita natin, turo ay hindi salita ng tao, kundi salita ng mahal na Panginoon na hindi lamang ang buhay dahil at walang kaparis na gawa ng kamay ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya sabi ng verse 10, mga minamahal, upang kilalanin ang bagay na magagaling, maging tapat at walang kapintasan hanggang sa karawan ng ating mahal na Panginoon. Ito ngayon yung ating kikilalanin, mga minamahal. Ang ating kikilalanin, ang sabi, ay yung magagaling na bagay. Ibig sabihin, mabubuting bagay na nakaluluwalhati at nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi na tayo ay dapat maging tapat at walang kapintasan. Hanggang saan? Hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya ating beloved Mama dear, our Anabastan Pastor, mga minamahal, during Abu Sayyaf time, nang mag-crusade ang ating beloved Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our love, doon sa dako ng hulusulo sa mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Sumunod ang ating beloved Mama dear, sabi ng ating iginagalang mga pastor, ang ating beloved Mama din, walang atubili, bumalik, mga minamahal, inalagaan tayo, tayong iglesyang totoo ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Hanggang sa huling hininga, mga minamahal, ang ibinibili ng iniiwan, ang iglesia, na iglesia ay manilitiling tapat at walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya mabilis ng taong lumipas, mga minamahal. Ilang taon na wala sa piling natin ang ating beloved Mama dear. Pero sa panaginip tayo kinakausap pa rin, mga minamahal. Kaya walang magsasabing hindi niya napalagipan ng ating beloved Mama din. Kahit ako sa aking sarili, mga minamahal, ito lang lately lang, tatlong linggo lang ang lumipas, mga minamahal. Ang ating beloved Mama din, hanggang sa panaginip, papangaralan ka pa rin, tuturuan ka pa rin, gampanan mo ang iyong tungkulin, kagaya ng ginawa nilang tungkulin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Kaya sabi ng verse 11, mga minamahal, ito'y kapuspusan ng bunga. Ang sabi ng kabanalan, nagkaroon tayo ng kapuspusan ng bunga ng kabanalan sa pamagitan ni Kristo sa kaluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Dito tayo nabuhay. Dito ngayon umikot ang ating mundo sa kapuspusan ng tinatawag na bunga ng kabanalan. Ano alam natin sa kabanalan, mga minamahal? Ang alam natin sa kabanalan, kapag tayo ay nag-donate, ilagay natin yung pangalan natin, donated by, feeling holy tayo, mga minamahal. Feeling blessed, hanggang feeling lang, mga minamahal. Pero walang kaganapan sa ating pagkatao. Pero nang tayo ay makakilala sa ating mahal na Panginoon, at gumawa ng kagilagilalas, kamanghamanghang bagay na walang kapares at walang katulad, mga minamahal, ang ating malapit sa ating buhay, dahil natutunan natin ang tamang pagsunod, nagkaroon tayo ng kapusan ng kabanalan at mula sa ating loob na pagkatao, sa ating inner man, outside appearance, ang kabanalang ating natutunan mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Ito pala ang ating buhay, mga mahal. Nasa sanlibutan pala tayo, pero hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo'y taga-langit, gumagawa ng kalooban ng Diyos dito sa makasalanang sanlibutan. Sabing memories are powerful remedy. Kinakailangang alalahanin natin ito, mga minamahal. Bakit? Dahil merong tinatawag na selection of memory. Memory, ang ibig sabihin, pipiliin mo kung ano ang iyong aalalahanin. Dahil pag nagkamali ka ng pagpili, mga minamahal, yung tinatawag na marvelously unique na ginawa ng Diyos sa'yo, ay mawawala bagamat nasa iyo na yan. Kaya sa balay ng kasulatan, meron tayong mga mababasang dating nasa mahal na Panginoon, na wala sa mahal na Panginoon. Hindi nila napakinabangan ano ang ginawa ng Diyos sa kanila. Kagaya ng mga Israelite, mga minamahal, talagang marvelous ang ginawa ng ating mahal, pero sa mga Israelite, mga mahal, mula sa Ehipto going to the promised land, mga minamahal, mga ating beloved Mama din, mga minamahal, walang sinasabing nagpalit sila ng
Walang sinasabing nagpalit sila ng damit. Bible study ito, Honorable Assistant Pastor, our beloved Mama Dear. Ang sinasabi rito, mga minamahal, habang lumalaki ang mga batang Israelite, magmula sa Ehipto, kasama magulang, patungo sa promised land, yung kanilang saping pampaa, yung kanilang damit ay sumusunod sa kanilang paglaki. At kahit kailan, hindi sila pinagkulang ng ating mahal na Panginoon. Pero pati sa tinatawag na selection of memory, doon sila nagkamali. Kaya hindi na napakinabangan ang sinasabing promised land, mga minamahal. Basahin po natin, kindly. In the book of Numbers, chapter 7, verses 5 and 6, we remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons, and the leeks, and the onions and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Mga Bilang Kapitulo 11, versikulo 5 hanggang 6, ating naalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon, at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo. Walang anumang sa ating harapan ay walang anumang kundi ang manang ito. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang tawag dito ay selection of memory. Ang mga Israelite, nagkamali sila ng pagpili ng aalalahanin. Nang sila'y nasa ilang na, mga minamahal, sila'y nagutom. Pinakain ng mahal na Panginoon. Paano sila pinakain? Hindi sila naghahanap buhay. Hindi sila alipin. Sila'y malalayang mga anak. Bayan ng Diyos na pinalaya mula sa pagkabihang. Kaya sa ilang mga minamahal, hindi sila naghahanap buhay. Hindi sila nagtatanim. Bagamat kasama nila yung kanilang mga alagang hayop na nanggaling sa Ehipto. Paano sila pinakakain? Sabi ng ating sa mga minamahal, pinakakain sila mula sa mana na nanggagaling sa langit at mga pugo na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Ang kakainin lang nila, mga minamahal, ang gagawin lang nila ay pumulot at kumain. Ang tanong, mahirap bang gawin? Sagot. Sagot. Kasi mamaya yung sagot nyo, babalik sa inyo yan. Mahirap bang gawin ang mamulot at kumain? Hindi mahirap, mga minamahal. Pero ang tanong ng reklamo, mga minamahal, ang mga Israelite, bakit sinasabi nilang ang manang ito, na wala lang yung pugo, mga minamahal? Dalawang pagkala. Yung pugo, yun ang kanilang pinakamit, pinakakarne nila. At yung mana, mga minamahal, na sa panahon natin, ang tawag dyan, pinipig, mga minamahal. Araw-araw yan ang kakainin mo, araw-araw yan ang lulutuin mo, mga minamahal, pero hindi nila, yung pagpili nila ng alaala, hindi nila naalaala, mga minamahal, na saan ba sila nanggaling? Sino ba sila? Anong klaseng pagkatao meron sila? Sila yung mga alipin, walang kalayaan. Kaya lang sila pinakain ng isda, pinakain ng sibuyas, ng bawang, ng luya, at ano pa man sa Ehipto, para maging malakas lang ang kanilang katawan, sila'y alipin. Maghapon silang nagtatrabaho. Yun ang ating nabasa sa verse 5 and verse 6, mga minamahal, yun ang kanilang mana na naman, pugo na naman, mabuti pa sa Ehipto, kami alipin, kami ay may isda, may bawang, may luya, sibuyas at mani. Bahay kubo ang labas ng kanilang sinasabi, mga minamahal. Yun ang kanilang inalala. Samantalang sa Ehipto, walang Diyos na gagawa ng kakilalas at kakibang bagay para sa kanila. Sa Ehipto, mga minamahal, isisilang silang alipin, mamamatay silang alipin, walang Diyos na tutulong sa kanila, ipababaon lang sila ni Parao, mga minamahal. Samantalang sa ilang nakita nila, maging ang dagat na pula ay biniyak ng ating mahal na Panginoon para sa kanila, sila yung makadaan, naabot patungo sa tinatawag na promised land na ipinangako ng Diyos. Binigyan sila ng burning bush, binigyan sila ng cloud para hindi sila mainitan, hindi sila madiliman sa gabi. Ang lahat ay binigay sa kanila. Dating ng selection of memory, hindi nila yung pinili para alalahan. Ang pinili pa rin nila ay ang buhay nila sa Ehipto. Babalik na ngayon yung sagot nyo sa inyo, mga minamahal.
Bakit? Dahil ganyan minsan tayo, mga minamahal. Hindi ba? Parang nagsawa na tayo, mga minamahal. Puri na naman. Hindi ba? Puri naman. Minsan nga may nakasain sa siyang na naman ako. Nakarinig ako ng kahit kailan hindi ito makaabot ng finest. Habang ako ang nandyan, tatanda siyang, yan pa rin ang kalagayan niya. I-request nila akong paalisin dyan para mag-finest na siya pag wala na ako. Nagreklamo, siya na naman daw, mga minamahal. Hindi ba? Puri na naman. Kapupuri lang, puri na naman. Hindi yan parte ng buhay natin. That is not part of our life. That is our life. Yan ang ating buhay, mga minamahal. Dahil yan nga, ang ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon, kaya nagkaroon tayo minamahal ng marvelous, unique na kalagayan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ating buhay, dyan na tayo mabubuhay, mga minamahal. Kaya ang aalalahanin natin, hindi yung ating nakaraan. Ang aalalahanan natin, ano ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ano bang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Kagaya, ano bang ginawa ng mahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal? Isang taong nag-aral, walang kwenta ang pinag-aralan, hindi nagamit, nagtayo ako ng business, wala rin kwenta ang business dahil meron kang ketong isang araw, bumagsak na ang aking katawan. Ibig sabihin, mga minamahal, what I have is nothing, I have nothing. Yun ang meron ako, mga minamahal. Walang-wala nung ako'y pumunta rito, mga minamahal. Pero 33 years na, September 27, this coming September 27, mga minamahal, 33 years na ang ketong na umalis sa akin, kailanman hindi na bumalik hanggang rapture. And that is marvelously unique, mga minamahal. Gawayan ng ating mahal na Panginoon. Dahil yung mga gumaling sa ketong, sinasabi lang, gumaling sa ketong, uminom ng gamot. Hanggang ngayon, nasa leprosaryum pa rin. Ay ketong pa rin, mga minamahal. Kung sila'y nasa labas na, mga minamahal, may ketong pa rin. Bakit? Tignan mo ang kamay, ubus na. Tignan mo ang ilong, ang tainga, ubus na, mga minamahal. Bakit? Dahil kinain na ng... Ako naman, mga minamahal, yung nalaga sa akin noon, nasirang parte ng katawan ko, binuuna ng ating mahal na Panginoon. Ako lang bang may ketong dito? Sino may ketong? Dati. Walang nagtaas ng kamay. Sa Marilo, ang daming may ketong doon. Kaya pag natuto sila, tuwan-tuwa ako, meron pala akong kaklase. Dati, kayo naman, dati, pinagaling kami ng mahal na Panginoon. Di ba? Krusada natin 1991 sa Luneta. Sabi ng ating ginagalang Pastor, the end time prophet of our umakyat dito. Nagkrusada tayo sa Tayog, mga minamahal. Nung kami magbautismo ron, pamilyang may ketong ang binabautismohan, hahawakan mo sa ilong para hindi pasukan ng tubig. Pag lumong mo sa tubig, pipisilin mo yung ilong, pag pisil mo, tanggal ang ilong. Pero lahat sila pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Nasa nating nasa ano na sila, Tayog ngayon, mga minamahal. Meron tayong gawain sa Tayog, mga minamahal. Sa kanilang simula, nagkrusada tayo, isang tanging krusada yon. Way back 1993, kung di ako magkamali, sa Baguio ako naka-assign, hawak namin ng Rosario, La Union, mga minamahal na Bible Study, Pangasinan. Kaya nagkrusada ron, mga minamahal. Ilang pamilyang may ketong ang pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Na ngayon, mga minamahal, ay patuloy na naglilingkod on fire sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kagilagilalas na walang kaparis na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Sino may cancer dati? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Wala rin may cancer? Yun pala. Ating beloved Brother Dome, ating beloved Sister Baby. Diba, cancer din? Pinagaling ng mahal na Panginoon. TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, paralysis, COVID-19. Sino meron? Wala. Diba? Pero inaalala lang natin, yan ang ating pinanggalingan, mga minamahal. Kaya natin inaalala kasi meron tayong isang malaking project ngayon. Hindi ba? Anong ating malaking project? Sa susunod nating project, hindi na kayo maiinitan. Maaring centralized aircon, mga minamahal. Meron na tayong mechanical room. Pagpasok nyo pa lang sa gate,
Naka-Amerikana na kayo dahil malamig ang loob. Pero hindi magagawa yan pag hindi natin ilalalang. Di ba? Dati tayong walang bahay, dati tayong may karamdaman, dati tayong walang negosyo, pero tayo ang nagsasabi, mga minamahal, malusog na tayo ngayon. Tayong walang bahay noon, may paupahan na tayo ngayon. Tayong naglalakad doon, wala sasakyan, hindi lang 3, 4, 5 ang ating sasakyan noon. Tayong walang pera pamasahin ngayon, may pera tayo sa bangko dahil meron na tayong negosyo. Tama ba ang lahat ng sinabi ko? Yan ang ngayon ang ating aalalahanin. Selection of memory, yan ang ating aalalahanin. Huwag ating alalahanin, ako, magtatayo na ang menchas ng bahay-sambahan. Pag nagbawas ako ng 1 milyon, 9 milyon na lang ang pera ko. Pangit na alala yan, mga minamahal. Ang tutuusin, kahit withdrawin natin lahat yan, ibigay natin, matatayo ang bahay-sambahan. Ilan nating sasakyan, mga minamahal, kahit ibenta natin yung iba, magtira tayo ng para sa ating pamilya, mga minamahal, magandang alalahanin yan. Mahal na Panginoon, dati akong hubad, sabi ni Job. Lumabas akong hubad, babalik akong hubad. Diyos ang naglagay, Diyos ang mag-aalis. Sa atin, dumating tayong hubad, dumating tayong wala, Diyos ang naglagay. Hindi tayo aalisan ng mahal na Panginoon. Ibabalik lang natin ang nararapat para sa mahal na Panginoon. Kaya pag nagawa ng ating main church, mga minamahal, pagpasok natin, pumapasok pa lang tayo, pumapatak na ang ating luha. Sasabihin natin, mahal na Panginoon, kung hindi mo ko pinagala, kung hindi ka buwala, kagilagilas sa aking buhay, hindi ko naranasan. Ano man ang bahaging halagang aking naibigay, kulang mahal na Panginoon. Pumapasok pa lang tayo, mga minamahal, pumapatak na ang ating luha. Pag natapos ang ating service, lalabas tayo, pumapatak pati ng ating luha sapagkat nakita natin ang bunga ng panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon na hindi na sayang lahat, mga minamahal. Ang lahat ay naging marapat at tayo hindi karapat-dapat ginawang marapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pagkatapos ng selection memory, mga minamahal, selection of memory, pinili natin ang tamang dapat alalahanin, ang kagilagilalas, nakakaibang ginawa ng Diyos, walang kapari sa ating buhay. Dapat meron tayong tinatawag na the memory of victory. Ang ibig sabihin, ala ng pagtatagumpay. Basahin po natin. From the book of Joshua, chapter 4, verses 22 up to 24. Then ye shall let your children know, saying, Israel came over this Jordan on dry land. For the Lord your God dried up the waters of Jordan from before you until you were passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up from before for us until we were gone over, that all the people of the earth might know that the hand of the Lord is mighty, that you might fear the Lord your God forever. God bless you po. Kain sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 4, 22, 23 at 24. Ay inyo nga ipatalastas o ipatalastas sa mga anak ninyo na sasabihin ang Israel ay tumawid sa Jordan ito sa tuyong lupa sapagkat tinuyo ang tubig ng Jordan sa harap ninyo hanggang sa kayo'y nakatawid gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na mapula na kaniyang tinuyo sa harap namin hanggang sa kami ay nakatawid. Dito po sa 24, upang makilala ng lahat na mga bayan sa lupa ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang tawag dito, the memory of victory o alaala ng pagtatagumpay. Kaya sabi ng verse 22, meron tayong ipapatalastas sa ating mga anak, mga minamahal. Kaya ng mga Israelite,
ang dapat nilang ipatalastas, ipaalam sa kanilang mga anak ay yung pagtawid nila sa Jordan, mga minamahal, river, patungo sa Jordan Sea, sa Red Sea, na itinawid sila ng ating mahal na Panginoon na may buong pag-iingat. Namatay ang lahat ng mga Ehipsyo na humahabol sa kanila kahit mga alaga nilang hayop, hindi sila nalagasan. Hindi sila nabawasan. Buong-buo ang kanilang bilang. Nakatawid mula Jordan River, going to Red Sea, hanggang makapunta sila sa ilang mga minamahal sa kabilang bayan. Sabi, yun daw ay bagay na dapat ipatalastas sa ating mga anak. Ganon din sa ating buhay ngayon. Ang tawag dito ay the memory of victory. Palagi nating alalahanin, kung meron kong pagkukwentuhan ng anak nyo, yan ang inyong pagkwentuhan. Kung paano tayo nakatawid mula sa ating kahirapan noon, at tayo naging Kristiyano, dumaan tayo sa pagsubok, nakatawid tayo, mga minamahal. Sabi ng verse 24, makilala ng lahat ng bayan ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan upang sila'y matakot sa Panginoon. So makikilala ng lahat dahil pagsasabihan mo niyan, yung kakilala mo na pagsasabihan mo, ikukwento mo ang kamanghamahang gawang walang katulad ng ating mahal na Panginoon. Nakaretain lang yan sa kanilang puso't isipan. At pag nagkaroon niya ng kakwentuhan, ikukwento rin yan nila, mga minamahal, ikukwento rin nila. Kaya nga, yung Victorious Talipaw Mission, mga minamahal, hindi nyo napansin lagi tayong may anniversary. Isang bagay na hindi dapat malimutan. At ang dapat magproklama nito, mga minamahal, kayong mga magulang. Kung hindi yan inabutan ng inyong mga anak, ikukwento nyo yan sa inyong mga anak, mga minamahal. Na nung panahon na yun ay nasa crisis ang bansang Pilipinas, pero merong isang pastor sa katauhan ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the prophet of our loving God. At isang beloved Honorable San Pastor, our beloved Mabeder, na kumatawan ng iglesia habang ang ating ginagalang mga pastor ay nakapagbaka doon sa layo sa Talipaw, mga minamahal, at na maging matagumpay ang lahat. Ang tawag dito, memory of victory. Kaya kahit na sa pagsubok ka, yan ang kinukwento mo, yan ang uusapan mo ng iyong pamilya, ang pagsubok ay matatawid nyo. At nasa inyo pa rin ang tinatawag na alaala ng pagtatagumpay. Kaya ang sabi mga dahil ito'y gawa, makikilala ng lahat ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang sabi sila'y matatakot sa Panginoon. Kagaya nung nangyari sa Bataan, mga minamahal, ang tawag namin dyan noon, floating crusade, way back 1994. Yung first crusade natin sa Marbiles at sa Bataan, mga minamahal. Tinawag namin floating crusade yan dahil pagluhod ng mga prayer warrior ako noon, mga minamahal, pagluhod, isang dangkal ang tubig mula sa pagkakaluhod mo. Sa isang dangkal ang tubig, mga minamahal. At napakalakas ng hangin, napakalakas ng ulan. Isa nating mga minamahal, kaya pala napakaingay ng mga tricycle dahil meron silang plano. Tricycle boy, hindi pala tricycle boy yun. Nagdala lang sila ng tricycle boy, pero mga NPA na bumaba doon, mga minamahal. Ang kanilang pinag-uusapan, pagtayo ng kanilang pastor, hahagisan natin ng granada. Yun ang kanyang narinig, mga minamahal. Kaya pagtayo ng ating ginagalang mahal pastor, kayo mga NPA, iniibig kayo ng mahal na Panginoon. Ngayon, makikita nyo ang kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Malakas ang hangin, malakas ang ulan. Ang sabi ng ating ginagalang mga pastor, hangin, ulan, huminto ka sa ngalan ni Jesus. Ako sasabihin ko, ako ang testigo. Dahil inibalitang yon habang nakaluhod, mga minamahal, pagkatapos ng decree, dyan, mga minamahal, nawala ang ulan, nawala ang hangin, tao ay bituin at buwan, mga minamahal. Yung mga NPA, nagsialisan sila, mga minamahal. Kinabukasan, ito palang mga taong ito, itong pumupunta kay Mami Mercy. Si Mami Mercy, yun ang tinutuluyan namin doon dahil may lupa sila, na-save sila, mga minamahal. Hinihingan pala siya lagi kasi meron siyang mga culture na hito, mga minamahal, at saka meron siyang mga alagang manok, may alaga siyang baboy, palagi siyang hinihingan. Pagkatapos ng kusada na yun, pumunta sila kay Mami Mercy. Sabi ni Mami Mercy, huwag kayong maingay. Bakit? Sabi ng mga FBA, ang aming mahal na pastor, nandyan yung nagkusada doon. Si Evangelista, huwag mo gigisingin, aalis na kami. Huwag mo gigisingin, aalis na kami. Nag-alisan sila, mga minamahal. Kailanman, hindi na binalikan si Mami Mercy. Hanggang si Mami Mercy, kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung lugar niya ay pastoral house na ngayon, sa dako ng Bataan, mga minamahal.
Ayun ang sinasabi, mga minamahal, ipatalasta sa mga anak ang iyong pagtawid mula sa pagsubok hanggang sa pagtatagumpay. Ito'y tinatawag na the memory of victory, alaan ang pagtatagumpay upang makilala ng lahat ng bayan ang kamay ng Panginoon ay makapangyarihan upang sila'y takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yun pala ang napakahalagang bagay, mga minamahal. Kaya pag nagawa natin ang lahat ng ito, ano ang meron tayo? Sinasabing, mga minamahal, na marvelously unique, ang ibig sabihin, hamanghang walang kaparis na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. And finally, kindly po, jump na tayo sa last verse. Beloved Doc, sinukanda, Ephesians chapter 1, verse 2 The and book 4. of Ephesians chapter 1, verses 2 and 4. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Verse 4, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. God bless you po. Mga taga-Efesyo Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 4. Talon sa 4. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa Panginoong Hesukristo. Dito po sa 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanyang bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal ang dugis sa harapan niya sa pagkaibig. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Last verse na po natin ito. Maghanda ating manurugtog. Kindly ating mga beloved singers. Ang sabi ng verse 2, Ephesians chapter 1, mga minamahal, ang sa atin ay ang biyaya at kapayapaan. Nasa atin yan, mga minamahal. Sabi ng verse 4, dahil tayo'y pinili ng Diyos ayon sa kanyang pagkapili sa atin, bago itatag ang sanglibutan, ang sabi, tayo ngayon ay magiging banal at walang dungis sa harapan ng ating pinakamahal na Hesukristo. Itong ating magiging final state, mga minamahal, ating huling kalagayan. Ang sabi, banal at walang dungis sa harap ng ating mahal na Panginoon. Dahil meron tayo ngayon ay ang biyaya at kapayapaan. Yan ang kahanga-hanga, kagilagilalas na ginawa ng ating Diyos sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay tumayo.